card natin is dito sa may module vending machine. So, ayan. Ito yung clock. So, clock yung signal. Mag-stop para malaman kung ano yung pinasok na coin dun sa loob ng vending machine. So, ito naman yung reset. Ito yung nag-clear ng state para sa bawat hulog ng coin, kung ilan yung hinulog, yun lang dapat. So input yun pareho. Input din tong tatlo. Siyempre, itong coin 5, 10, 20. Siyempre, sila yung ipapasok doon sa vending machine. So, sila yung magiging input natin. So, ang output naman is itong 7 segment display and then yung vend na LED. So, ito, siya yung internal register. Magkikip ng track ng pinaka total coin. And then, ito is the required amount. Kumbaga, sa dispense kasi natin dun sa product, dapat equal siya sa 50. So, ayun. And then, ito yung pinaka-define ng 7 segment display. Siya yung 7 segment display ng decoder. Kumbaga, nagpapakita siya ng binary. So, if 1, pwede siyang, syempre, if 1, pwedeng magamit yung vending machine. So, pag 0 naman, hindi ka pwedeng kagamit ng vending. Nakadepende rin yun sa ilaw eh. Base dito natin makita yun mamaya. So, eto na yun ngayon. Itong segment na to na default segment is magto-turn off yung invalid cases. Kung baga, kapag 0, diba, hindi gagana yung vending. So, hindi mo siya magagamit. So, yun. Base, dito rin naman natin makikita yung kung bakit. And, ito syempre, ito yung pinakita ko kanina na clock. Siya yung nagbo-block dun sa vending machine. Sa vending machine state. Para pag, insert ng coin, nagbo-block muna siya. Tapos, next naman is syempre, magre-reset, tuloy-tuloy na siya. Reset, tapos, signal. So, ipapakita ko, pwede, ang coin na nilaglag sa vending machine. So, ang next naman natin is, eto. Coin total, 8. Okay, eto. Yan. Ito naman ay, siya nagre-reset ng coin total. 2-0. Pag itong coin total na to, nagre-reset siya into 0. Para kung ilan yung hinulog, dun lang pwedeng magamit kung ilang beses. Kung tama yung hulog na coin. So, ito naman siya sabi ko kanina na turn off. Nagto-turn off siya na LED. Magre-reset. Magto-turn off yung LED kapag hindi pwedeng gamitin yung vending machine. So, kapag nag-on siya, pwede na. Kadepende sa ihuhulog. So, ito naman yung syempre, ito nag-accumulate ng mga coins base sa signal na kukuha ng vending machine pag nag-activate siya. So, kapag 5, syempre, nag-activate kung ano yung pwedeng makuha ng 5 peso coin. And then, second is yung 10, syempre, ganun din yung 20. So, next is etong if coin total is greater than or equal required amount, begin. So, ayan. Yes, ito yung nag-check if yung total amount ay na-reach yung pinaka-kailangan or required na amount sa vending machine. So, ito rin yung ito yung nag-activate ng vend LED. Kasi ito rin yun, dito rin yun eh.
Kasi pag eto, syempre hindi mag-activate, mag-turn off lang. Pero eto, mag-turn on yung um, light or LED ng vending machine. So, ito next is yung coin total. Siya yung nagsusubtract ng ng required amount sa vending machine. Yan yun. Syempre, yung last is ito. Siya yung um, habang ang coin na nilalaglag ng isang person sa vending machine is hindi enough yung coin niya or yung nilalaglag niyang pera, hindi hindi siya mag-iilaw or hindi pwedeng magamit yung vending machine. Like, if piso lang yung nilaglag mo, hindi siya magagamit. So, kailangan lang is 5, 10, or 20. So, ito yung nagkikip ng off light para masabing hindi pwedeng magamit yung vending machine while yung coin is not enough. So, ayan. Run natin yung program. Okay. Ayan. Ayan siya. Okay. So, ayan. Yung BBA News message. Simulation. So, ayan. Next naman natin is yung RTL. Kumbaga yung ang tawag dito, schematic diagram. Okay. Okay, ito siya. So, base doon, syempre, ganun din naman yan. Rekta lang sa program. Pareho lang siya. Ginawa lang siyang schematic diagram. Medyo parang nakakalito siya, pero sa program, yan yung pinakakabuuan. So, next is yung frame, tama. Ang tawag dito? Ano yun? Wait. Siya yung next ay yung waveform output. Sorry. So, ito na. Waveform. So, ayan. Okay naman. So, nagana naman silang lahat. And, yun lang. Thank you.